Ilagay ko na agad ang uling para nga mailagay ko na itong mantika at lalagay ko na din na rin nating luya. Halu-haluin ko nga lang ang ating luya para nga siya ay mag golden brown at pag amoy na nga natin, lagay na nga natin itong sibuyas. So maganda rin talaga na may luya ang ating ulam para nga din nakakawala siya ng lansa at ilagay ko na nga din ang ating luyang dilaw. Ayan nga at halu-haluin ko na hanggang nga ayan, ilagay na natin manok. Ay, ang arting. Ang dami po nitong ating manok. Bali 3 piraso nga po pala ito na malalaki. Hindi ko na nga din pala na video si Darling nga pala ang nagtadtad nito kasi nga pag ako nagtatadtad ay kulang na lang ay madurog-durog ang laman. Lalagyan ko na nga po pala ng suka. Ito nga po lulutuin natin na ginataan. Nakakatuwa lang din at bawat lugar nga ay may kanya-kanya nga na produkto na suka. May sukang sasa, may sukang paumbo, may sukang kaong, may sukang niyog. Ay, ang dami talaga suka. Ako'y naluluka na. Ay, grabe naman talaga ang sarap ng amoy. At talaga namang ang sarap lang hapin ng ating ginataan are. Halu-haluin ko nga muna ayan at maya-maya yan ay ari-ari na. Wow. Nung bata nga ako ay ako'y nagkakayod ng niyog pag ganari nga na nagluluto na ginataan si nanay at si tatay. Pero dahil uso na nga yung kayuran na dekuryente kaya nga doon na lang kami sa bayan nabili ng gata. Tinuturuan ng mga high-tech na makinarya ang mga tao na maging tamad. Aalisin ko na nga itong take para nga ilagay na itong betchin natin. Ilalagay na din natin yung ibang rekado. Sunod na nga natin itong magic syrup. Sunod na natin itong paminta na may dagdag ng aroma. Halu-haluin ko na nga laang din para nga mabalanse ang lasa. At kung kulang naman sa asin ay pwede nyo naman dagdagan. Depende sa panlasa ninyo. Magkaiba nga ang panlasa namin ni Darling. Kaya nga ako sakto na tong alat na to sa akin. Pero sa kanya ay matabang pa daw. Kaya dinagdagan ko na nga lang din ng konting asin. Ito nga pala yung dala ni Darling kanina na siling labuyo. Dudurog-durugin ko nga lang yan at ihahalo ko na dito. Konti nga lang yung nilagay ko kasi kakain nga yung mga bata. Ayaw nila na maanghang. Wow! Yummy! Tayo nga po ay kakain na. Si Ate Keisha nga pumasto na dito sa may sulok. Kahit nasa hagdanan ay panay na nga alapang niya. Kain daw po kayo. Kahit ito ko na nga lang din pala. Pag ganito nga ang ulam na manok na ginataan, si Ate Keisha ay nakakalimang kain sa loob ng maghapon. At ako naman ay kahit 3 araw na itong ulam na paulit-ulit ay hindi talaga ako nasasawa at ang dami-dami ko pa nakain. Ito talaga ay wala sa plano. Ang plano ko nga lang dito ay magluluto ako dito kila tatay. Pero dahil ngayon nabot na tayo ng tanghali at nasigit pa nga, ayan nga dito na tayo kumain. Nakakatuwa lang talaga na kahit wala sa plano ay mayroon ng mga ganitong ganap. Ang sinitan ay kahit busy-busy sa pag-edit ng kanyang vlog ay napakain na din dito. At si Madam naman ay kahit diet na diet ayan napalapang din at namamak ng ating ginataang ulam. At ang gusto nga daw kainin ng 2 batuting ay ari nga kaninang niluto ni tatay na pinalto. Wow. Ganito nga pala yung pagluluto kanina ni tatay. Hindi ko na nga po ito na isama kanina sa pagbablog kasi nga po ang dami ko din ginawa sa pagluluto ng ating manok. Maraming salamat nga po pala sa pagsama sa atin. Sa susunod po ulit mga ati.